Hukom, unang kabanata hanggang ikatlong kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Hukom, unang kabanata, hindi lubos na pagtaboy sa mga Kananeyo. Hukom, ikalawang kabanata, kawalang katapatan ng mga Israelita at pagbangon ng mga hukom. Hukom, ikatlong kabanata, unang mga hukom, Otniel, Ehud, at Shamgar. Hukom, unang kabanata, nabihag ng lahi ni Huda at ng lahi ni Simeon si Adoni-Bezek. Pagkamatay ni Josue, nagtanong ang mga Israelita sa Panginoon kung sino sa mga lahi nila ang unang makikipaglaban sa mga Kananeo. Sumagot ang Panginoon, ang lahi ni Huda, dahil ipinagkatiwala ko sa kanila ang lupaing iyon. Kaya sinabi ng lahi ni Huda sa lahi ni Simeon na kanilang kadugo, tulungan niyo kaming sakupin ang lugar ng mga Kananeo na para sa amin at tutulungan din namin kayo na sakupin ang lugar na para sa inyo. Kaya tinulungan sila ng lahi ni Simeon sa labanan. Nang lumusob ang angkan ni Huda, pinagtagumpay sila ng Panginoon laban sa mga Kananeo at Perezeo. May 10,000 tao ang napatay nila sa Bezek. Habang nakikipaglaban sila sa Bezek, nakalaban nila roon si Adoni-Bezek na hari sa lugar na iyon. Tumakas si Adoni-Bezek, pero hinabol siya ng mga Israelita at nahuli. Pinutol nila ang mga hindalaki nito sa kamay at paa. Sinabi ni Adoni-Bezek, noon may 70 hari ang pinutulan ko ng hindalaki sa kamay at paa at namulot sila ng mumo sa ilalim ng aking mesa. Ngayon sinisingil na ako ng Diyos sa ginawa ko sa kanila. At dinala nila si Adoni-Bezek sa Jerusalem at doon siya namatay. Nilusob ng mga lahi ni Huda ang Jerusalem at sinakop nila ito. Pinatay nila ang mga naninirahan doon at sinunog ang lungsod. Pagkatapos kinalaban nila ang mga Kananeo na nakatira sa mga kabundukan, sa Negev at sa mga kaburulan sa kanluran. Nilusob din nila ang mga Kananeo na nakatira sa Hebron, na noon ay tinatawag na Kiryat Arba, at pinatay nila sina Seshai, Ahiman, at Talmai. Sinakop ni Otniel ang lungsod ng Debir. Mula sa Hebron, nilusob din nila ang mga nakatira sa Debir, na noon ay tinatawag na Kiryat Sefer. Sinabi ni Caleb, ibibigay ko bilang asawa ang anak kong si Aksa sa lalaking makakaagaw ng Kiryat Sefer. Si Otniel na anak ni Kenaz na nakababatang kapatid ni Caleb ang nakaagaw ng lungsod. Kaya sa kanya ibinigay ni Caleb ang anak niyang si Aksa para maging asawa. Nang ikinasal na sila, hinikayat ni Aksa ang asawa niya na humingi sila ng dagdag na lupain sa ama nito. Pagkatapos pumunta si Aksa kay Caleb at nang makababa na siya sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Aksa, hihingi po sana ako ng pabor sa inyo, gusto ko po sanang bigyan niyo ako ng lupaing may mga bukal. Dahil ang lupaing ibinigay niyo sa akin sa Negev ay walang bukal. Kaya ibinigay sa kanya ni Caleb ang lugar na may mga bukal sa itaas at sa ibaba ng Negev. Ang mga pananakop ng lahi ni Huda at ng lahi ni Benjamin. Pag-alis ng lahi ni Huda sa lungsod ng Jericho, sumama sa kanila ang mga Keneo na mula sa angkan ng biyanan ni Moises papunta sa ilang ng Huda. Tumira sila kasama ng mga tao roon, malapit sa bayan ng Arad sa Negev. Pagkatapos ang lahi naman ni Simeon ang dinulungan ng lahi ni Huda na sakupin ang lungsod ng Zephat na tinitirhan din ng mga Kananeo. Winasak nila ng husto ang lungsod kaya tinawag itong Horma. Sinakop din nila ang mga lungsod ng Gaza, Ashkelon at Ekron, pati ang mga teritoryo nito sa paligid. Tinulungan ng Panginoon ang mga lahi ng Huda, sinakop nila ang mga kabundukan, pero hindi nila madaig ang mga tao na nakatira sa mga kapatagan dahil may mga karwahe silang yari sa bakal. At tulad ng ipinangako ni Moises, ibinigay kay Caleb ang Hebron. Itinaboy ni Caleb ang 3 pamilya na nakatira sa lugar na ito na mula sa angkan ni Anak.
Hindi itinaboy ng lahi ni Benjamin ang mga Jebuseo na nakatira sa Jerusalem, kaya hanggang ngayon naninirahan pa rin ang mga ito kasama ng mga lahi ni Benjamin. Sinakop ng dalawang lahi ni Jose ang Betel. Ngayon nilusob ng mga lahi ni Jose ang lungsod ng Betel na noon ay tinatawag na Luz, at tinulungan sila ng Panginoon. Nang nagpadala sila ng mga tao para mag-espiya sa Betel, may nakita ang mga espiya na isang tao na papalabas mula sa lungsod na iyon. Sinabi nila sa kanya, "Tulungan mo kami kung paano makapasok sa lungsod at hindi ka namin gagalawin." Tinuruan niya sila at pinatay nila ang lahat ng nakatira sa lungsod na iyon. Pero hindi nila pinatay ang tao na nagturo sa kanila, pati ang buong sambahayan nito. Ang taong ito'y pumunta sa lupain ng mga Heteo at doon nagtayo ng isang lungsod na tinatawag niyang Luz. Ito pa rin ang pangalan nito hanggang ngayon. Ang mga tao na hindi itinaboy ng mga Israelita sa kanilang mga lupain. Hindi itinaboy ng lahi ni Manase ang nakatira sa Betshan, Taanak, Dor, Ebleam, Megiddo at ang mga bayan sa paligid ng mga ito dahil determinado ang mga Kananeo na huwag umalis sa lupaing iyon. Nang naging makapangyarihan na ang mga Israelita, pinilit nila ang mga Kananeo na magtrabaho para sa kanila, pero hindi nila itinaboy ang mga ito. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Ephraim ang mga nakatira sa Gezer, kaya patuloy na nanirahan ang mga Kananeo kasama nila. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Zebulun ang mga Kananeo na naninirahan sa mga lungsod ng Kitron at Nahalol, kaya patuloy na nanirahan ang mga Kananeo kasama nila. Pero pinilit silang magtrabaho para sa kanila. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Asher ang mga nakatira sa Ako, Sidon, Akzib, Helba, Afek at Rehob. Kaya patuloy na nanirahan ang mga Kananeo roon kasama ng lahi ni Asher. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Naphtali ang mga nakatira sa Bet-Semesh at Bet-Anat. Kaya patuloy na nanirahan ang mga Kananeo kasama ng lahi ni Naphtali. Pero pinilit silang magtrabaho para sa kanila. Hindi naman pinahintulutan ng mga Amoreo na tumira sa kapatagan ang mga lahi ni Dan, kaya nanatili na lamang sila sa kabundukan. Determinado ang mga Amoreo na huwag umalis sa bundok ng Heres, Ayalon at sa Albim. Pero nang lumakas ang kapangyarihan ng mga angkan ni Jose, pinilit nila ang mga Amoreo na magtrabaho para sa kanila. Ang hangganan ng lupain ng mga Amoreo ay mula sa daang paakyat ng Akrabim at paakyat pa mula sa Sela. Hukom, 2 kabanata. Ang anghel ng Panginoon sa Bokim. Pumunta ang anghel ng Panginoon sa Bokim mula sa Gilgal, at sinabi niya sa mga Israelita, "Ito ang ipinapasabi ng Panginoon. Inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala dito sa lupain na ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ko sisirain ang kasunduan ko sa inyo. Sinabi ko rin na huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga tao sa lupaing ito, kundi gibain nyo ang mga altar nila. Pero ano ang ginawa ninyo? Hindi nyo ako sinunod. Kaya ngayon hindi ko sila itataboy sa lupain ninyo. Magiging parang tinik sila sa daraanan ninyo, at ang mga Diyos nila ay magiging parang bitag sa inyo." Nang marinig ito ng mga Israelita, humagulgol sila. Kaya tinawag nilang Bokim ang lugar na iyon, at doon sila naghandog sa Panginoon. Nang pinauwi na ni Josue ang mga Israelita, umalis sila upang angkinin ang lupain na nakalaan para sa kanila, at naglingkod sila sa Panginoon habang nabubuhay si Josue. At kahit namatay na siya, patuloy pa rin silang naglingkod sa Panginoon habang nabubuhay ang mga tagapamahala ng Israel na nakakita ng lahat ng kahangahangang ginawa ng Panginoon para sa Israel. Ang lingkod ng Panginoon na si Josue na anak ni Nun ay namatay sa edad na 110 gulang. Inilibing siya sa kanyang lupain doon sa Timnath Heres, sa kabundukan ng Ephraim sa hilaga ng bundok ng Gaas. Huminto ang mga Israelita sa paglilingkod sa Panginoon.
Nang mamatay ang mga tao sa henerasyong iyon, ang sumunod na salinlahi ay hindi nakikilala ang Panginoon, maging ang mga ginawa niya para sa Israel. Gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga imahen ni Baal. Itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na siyang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sinunod nila at sinamba ang iba't ibang Diyos ng mga tao sa paligid nila. Nagalit ang Panginoon. Dahil itinakwil siya ng mga ito at naglingkod kay Baal at kay Ashtoreth, dahil sa galit ng Panginoon sa Israel, pinabayaan niyang lusubin sila ng mga tulisan para samsamin ang kanilang mga ari-arian. Pinabayaan din sila ng Panginoon na matalo ng mga kaaway nila sa paligid at hindi na nila makayanang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kapag nakikipaglaban sila, pinapatalo sila ng Panginoon, tulad ng sinabi niya. Kaya labis silang nahirapan. Ngayon, binigyan ng Panginoon ang Israel ng mga pinuno na magliligtas sa kanila mula sa mga tulisan. Pero hindi nila pinansin ang kanilang mga pinuno. Sa halip, tumalikod sila sa Panginoon at sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi sila katulad ng kanilang mga ninuno. Napakadali nilang tumalikod sa mga utos ng Diyos na sinunod noon ng mga ninuno nila. Ang lahat ng pinunong ibinigay ng Panginoon sa kanila ay tinulungan niya. At habang buhay ang pinuno nila, inililigtas sila ng Panginoon sa kanilang mga kaaway, sapagkat naaawa siya sa kanila dahil sa mga pagtitiis nila sa mga nanggigipit at nagpapahirap sa kanila. Pero kapag namatay na ang pinuno, bumabalik na naman sila sa masasama nilang gawa. Muli silang naglilingkod at sumasamba sa ibang mga Diyos, mas masahol pa sa pagkakasala ng kanilang mga ninuno. Ayaw nilang talikuran ang masasamang gawain nila at ang katigasan ng kanilang mga ulo. Kaya lalo pang nagalit ang Panginoon sa kanila. Sinabi ng Panginoon, dahil nilabag ng bansang ito ang kasunduan ko sa kanilang mga ninuno, at hindi nila ako sinunod, hindi ko itataboy ang natirang mga bansa na hindi nasakop ni Josue bago siya mamatay. Gagamitin ko ang mga bansang ito para subukin ang mga Israelita kung talagang tutuparin nila ang aking mga utos katulad ng kanilang mga ninuno. Ito ang dahilan kung bakit hindi agad itinaboy ng Panginoon ang natirang mga bansa at hindi niya pinahintulutang matalo ito ni Josue. Hukom ika-3 kabanata. Ang mga natirang tao sa Kanaan. Nagtira ang Panginoon ng ibang mga tao sa Kanaan para subukin ang mga Israelita na hindi nakaranas makipaglaban sa Kanaan. Ginawa ito ng Panginoon para maturuan niyang makipaglaban ang mga lahi ng Israelita na hindi pa nakaranas nito. Ito ang mga taong itinira ng Panginoon, ang mga nakatira sa 5 lungsod ng mga Filisteo, ang lahat ng Kananeo, ang mga Sidoneo, at ang mga Hiveo na nakatira sa mga bundok ng Lebanon, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa Lebo Hamat. Itinira sila para subukin kung tutuparin ng mga Israelita ang mga utos ng Panginoon na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Moises. Kaya nanirahan ang mga Israelita kasama ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Nagsipag-asawa ang mga Israelita ng mga anak ng mga taong ito at ibinigay nila ang kanilang mga anak na babae para maging asawa rin ng mga ito at sumamba rin sila sa mga Diyos-Diyosa ng mga ito. Si Otniel, gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon dahil kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga imahin ni Baal at ni Ashera. Dahil dito, labis na nagalit ang Panginoon sa kanila, kaya hinayaan niya silang matalo ni Haring Kushan Rishataim ng Aram Naharaim. Sila'y sinakop nito sa loob ng 8 taon. Pero nang humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon, binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya'y si Otniel na anak ni Kenaz na nakababatang kapatid ni Caleb. Ginabayan siya ng Espiritu ng Panginoon at pinamunuan niya ang Israel
Nakipaglaban siya kay Haring Kushan-Rishathaim ng Aram at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Kaya nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon at pagkatapos ay namatay si Othniel. Si Ehud, muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Dahil dito ipinasakop sila ng Panginoon kay Haring Eglon ng Moab. Sa tulong ng mga Amonita at Amalekita, nilusob at tinalo ni Eglon ang Israel at sinakop ang lungsod ng Jericho. Sinakop sila ni Eglon sa loob ng 18 taon. Muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon at binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya ay ang kaliweting si Ehud na anak ni Gera na mula sa lahi ni Benjamin. Ipinadala siya ng mga Israelita kay Haring Eglon ng Moab para ibigay dito ang buwis ng Israel. Bago siya umalis, gumawa siya ng isang espada na magkabila ang talim na may kalahating metro ang haba. Itinali niya ito sa kanyang kanang hita, sa ilalim ng kanyang damit. Nang naroon na siya, ibinigay niya ang buwis kay Haring Eglon na napakatabang tao. Nang maibigay ni Ehud ang buwis, pinauwi niya ang mga kasamahang nagdala ng buwis. Sumama siya sa kanila noong una, pero nang makarating sila sa mga inukitang bato sa Gilgal, bumalik si Ehud at sinabi sa hari, "Mahal na hari, may lihim po akong sasabihin sa inyo." Kaya sinabi ng hari sa mga utusan niya, "Iwan niyo muna kami." At umalis ang lahat ng utusan niya. Pagkatapos lumapit si Ehud sa hari na nakaupo sa malamig niyang kwarto sa itaas. Sinabi ni Ehud, "May mensahe ako sa inyo mula sa Diyos." Nang tumayo ang hari, binunot ni Ehud ng kaliwang kamay niya ang espada sa kanang hita niya at sinaksak sa tiyan ang hari, at tumagos ito hanggang sa kanyang likod. At dahil mataba ang hari, bumaon pati ang hawakan ng espada, kaya hindi na niya ito binunot. Pagkatapos, lumabas si Ehud sa kwarto at ikinandado ang mga pinto. Nang nakaalis na siya, bumalik ang mga utusan ng hari at nakita nila na sarado ang mga pinto. Akala nila nasa palikuran ng hari, kaya hindi na lang nila binuksan ang mga pinto at naghintay sila sa labas. Pero nang magtagal, hindi na sila mapalagay dahil hindi pa rin binubuksan ng hari ang mga pinto. Kaya kinuha na lang nila ang susi at binuksan ito, at nakita nila ang kanilang hari na nakahandusay sa sahig na patay na. Habang hinihintay ng mga utusan na buksan ng hari ang mga pinto, nakatakas na si Ehud. Dumaan siya sa mga imaheng bato at pumunta sa Sierra. Pagdating niya sa kabundukan ng Ephraim, hinipan niya ang trumpeta para tawagin ang mga Israelita sa pakikipaglaban. Pagkatapos bumaba ang mga Israelita mula sa kabundukan sa pangunguna ni Ehud. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin dahil pagtatagumpayin kayo ng Panginoon laban sa Moab na kalaban ninyo." Kaya sumunod sila sa kanya at sinakop nila ang tawiran sa ilog ng Hordan patungong Moab, at wala silang pinatawid doon ni isang tao. Nang araw na iyon, nakapatay sila ng 10,000 malalakas at matatapang na Moabita. Wala ni isang nakatakas sa kanila. Sinakop ng Israel ang Moab ng araw na iyon, at mula noon, naging mapayapa ang Israel sa loob ng 80 taon. Si Shamgar na anak ni Anat ang sumunod kay Ehud bilang pinuno. Iniligtas niya ang Israel sa mga Filisteo. Nakapatay siya ng 600 Filisteo gamit ang tungkod niyang pangtaboy sa baka.